Good morning guys. So wala tayo ngayon sa farm. Nandito tayo sa likod ng bahay. So i-check natin yung mga tinanim nating mga mulberry na cuttings kung ano nangyari. So ito yung mga 2 weeks. 2 weeks na siya. So ayan, medyo nagsisimula na silang mag bad break. Ayan sila, magbabad break na. So kung healthy yung mga cuttings na to, pag nag bad break yan, may kasama ng mga bunga. Pero pag may bunga ganyan, ina-abort natin or tinatanggal natin yung mga bunga para mag-concentrate lang sila sa paglaki. Kasi pag may bunga, babagal yung paglaki nila. Gaya na ito. Ito. Yan. Kung papansin nyo, meron na siyang, may kasama siyang bunga naglalabas siya. Yun, no? Yung maliit. So, ibig sabihin, healthy yung mga cuttings na nakuha natin. Tsaka mga matured. Kasi pag yung medyo kulay green pa sila, tutubo lang sila pero medyo hindi sila maglalabas ng kasamang bunga. And then, ito pa rin yung mga ubas natin. Ayan, mga cuttings na mga ubas natin. Yung Brazilian. Ayan, Brazilian natin. Tsaka ito yung mga katawba yan, katawba. Tsaka nandito rin pala yung, ayan, ito yung mga Arcadia naman natin. Ayan. So ito pala yung mga tumubo. Tapos nandito pa yung iba. Ayan. So chine-check muna natin ang mga to. Kung tutubo sila. Arcadia tsaka Baikonur. Mahirap kasi patubuhin yung Baikonur pag sinasaksak lang sa lupa. Then ito yung mga ibon natin, mga kakatil natin. So ngayon, check natin yung yung ubas na sinaksak lang natin sa sabay-sabay. Ayan. Pag-ihiwa-hiwalay na natin sila. Ayan. Kagaya ng mga to. Nandito sila. Yung mga yan. Yung iba dyan mapapansin nyo, mamamatay sila. Ibig sabihin, hindi sila nagugat. Yung iba naman, tumubo pa rin. Ibig sabihin, nagugat yan. Halika, check natin yung iba. Check muna natin itong isa. So pag-iwahiwalay na natin to, tsaka itatanim sa ating medium. Ayan. So, bali to almost 20 days na sila. May mga tumubo tapos namatay din ulit sila. Ibig sabihin yan, hindi sila nagugat. Check natin sila. Ano ito? Brazilian. Ito Brazilian to yan. Check natin sila kung nagugat. Ayan. Kung mapapansin nyo, nag-ugat na sila. Ayan siya. So ang gagawin natin, pag-iwahiwalayin, yung iba rito namatay dahil walang ugat. Nauna yung dahon kesa sa ugat. So halika, pag-iwahiwalayin natin sila. Tignan natin kung alin yung nabuhay. Dadahan-dahanin natin to, baka mabali yung mga ugat kasi itong mga ugat na ito. Tapos na pag-iwahiwalay, lalagay natin sila sa seedling bag ng individual. Kalimitan kasi sa mga nagda-dieback na punla or seedling, nauna yung dahon kesa sa ugat. Ibig sabihin, pag nauna yung dahon sa ugat, may chance na mamatay sila.
Kaya mas maganda, nauuna yung ugat. Ayan, kagaya niya, no? Healthy yung may ugat siya. Ibig sabihin, mataas ang chance naman na mabuhay na. Kaya yung iba, akala nila, pag tumubo na after a day, ilang araw lang, nag-bad break, akala nila, buhay na yung cuttings nila. Tapos, after ilang araw lang, mamamatay. Ibig sabihin, nauna yung, ganito, nabuhay na siya dati, kaso nauna yung dahon, kaysa ugat. Ayan. Ibig sabihin, pag nauna yung dahon, mataas ang chance na mamatay siya ulit. Hindi kagaya pag gaya nito, kahit konti lang siya, ayan, nauna yung dahon niya, nauna yung ugat niya. Ayan. So pag tinanim mo to, mataas na yung chance niya na tumubo. Saka ito, ayan. Ayan siya. So lalagyan natin sila sa seedling bag. Pero ginawa natin seedling bag ay konting buhangin, ipa, tsaka garden soil para maging buhay-buhay yung lupa. Natin silang itanim, transfer. Lalagyan natin sila dito sa part na malimlim, yung hindi masyadong natatama ng araw pag umaga. Then nantayin lang natin sila. Yung pagdidilig nito siguro once a week ganyan. Kasi hindi naman nila kailangan ng matubig. Baka mag-root rot sila. Ito yung mga yan. So antay-antay na lang tayo para i-transfer dun sa ubasan natin para palitan yung mga namatay dati. So yun lang muna yung vlog natin ngayon, pagtatanim na natin, pagtransfer natin ng ubas.